Nagpapahayag ang aming mga labi ng papuri, pasasalamat sa inyong kagandahang loob sa amin. Salamat po, walang sino man sa amin ang inyong iniiwan o pinababayaan. Napakatapat po ng inyong mga salita sa aming buhay. Kaya naman wala po kaming maibabalik sa inyo kundi ang papuri at pasasalamat sa lahat-lahat ng aming nararanasan at lahat-lahat ng inyong ginagawa. Tunay nga po, Panginoon, na kayo ang Diyos na nakakaalam ng mabuti para sa amin. At minsan pa sa aming pagtitipon, manguna kayo sa amin, samahan niyo po kami. Hayaan niyo po muli ang inyong Espiritong Banal, ang siyang manguna, mangusap at magturo sa bawat isa sa amin. Hipuin niyo po kami at pagpalain muli ng inyong mga salita, kasama po ang aming mga kapatiran na nanonood sa FB Live ng Macau Chapter. Ano man po ang kanilang prayers sa mga sandaling ito, dalangin po namin, abutin niyo po sila at pagpalain. Ganon din ang aming mga panalangin. Sa inyo pong mga kamay namin ito pinagkakatiwala at ang inyong biyaya muli ng inyong mga salita ang siyang aming maranasan sa gabing ito, Panginoon. Turuan niyo po kami kung paano makasunod sa inyong mga kalooban at kung paano po magtiwala sa lahat ng mga bagay na ginagawa niyo po sa aming buhay. Kaya Panginoon, ang lahat po ng ito, ang amin pong ibinabalik sa inyo ng may pagpupurit, pasasalamat sa lahat-lahat ng inyong kabutihan at kadakilaan. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay, once again, ang ating pong Gospel according to St. Matthew chapter 5, beginning from verse 1 hanggang sa verse 10. Let us read. Sabi dito ulitin ko sa Gospel according to Matthew or Mateo chapter 5, verse 1 hanggang sa verse 10. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Ating purihin muli, pasalamatan natin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Praise the Lord. Pwede na po tayong makaupo. Mga kapatid, thank you Lord, thank you Jesus. So, once again po, tayo po ngayon ay nandito para patuloy po mag-aral sa salita ng Panginoon. Okay, konting review tayo mga kapatid. Noong April 16, ano po yung ating nag-start po itong ating series ng ating pong Beatitude. Or ito pong the characters of a true believers of Jesus. Yung April 16, and ang ating pong pinag-aralan doon yung unang-una, yung the blessedness of the poor in spirit. Tapos yung sunundan ng Friday is April 19, is God's blessings to those who mourn, sa mga nagdadalamhati.
Pangatlo, April 23, another Tuesday, is God's blessing to the meek. Meek is those who trust in the Lord. Humbleness. And April 26, Friday, God's blessing to those who are hunger and thirst for righteousness. At ngayon, May 3, di ba? Panglima na tayo ngayon. May 3 is the blessedness of the pure in heart. Ang pagpapala sa may malinis na puso. Hallelujah. Mga kapatid, ang isa sa pinaka-sensitibo at pinakamahalaga na bahagi ng ating pagkatao ng ating buhay is our heart. Kaya naisama yan ng Panginoon. This is very important in the character of the believers. Yung maging mapalad siya sapagkat malinis ang kanyang puso. Well, ang pagiging malinis na puso, hindi po yan ipinagmamalaki, ipinagyayabang. Ang Diyos po ang gumagawa niyan sa buhay ng tao. Because kung sa atin lang po, hindi po natin magagawang magkaroon tayo ng malinis na puso. Hindi po natin kakaya. And tonight, ating pag-aralan the blessedness of the pure in heart. Pure in heart. Kaya hindi lang sinabi ni Jesus na mapalad ang may malinis na kalooban or malinis na buhay o malinis na karakter, kundi heart talaga. Pure in heart. Noong panahon ni Noah sa Genesis chapter 6 verse 5, sabi ng Diyos, the Lord saw, nakita niya how great the wickedness of the human race, kung gaano naka-rampant, kasama ang mga tao ng panahon na yon. And sabi diyan sa verse 5, and had become on the earth na nangyayari sa daigdig ng panahon na yon. And that every inclination of the thoughts, bawat yung iniisip ng bawat tao sa kanilang puso was only evil all the time. Imagine, panahon pa to ni Noah, halos ilang libong taon na yan, mga nagdaan, mga kapatid, is makikita pa natin na during the time of Noah is the thoughts, yung mga iniisip, mga laman ng puso at isipan ng mga tao ay puro kasamaan all the time. And how much more for in this our generation if we compare in the time of Noah. So, syempre habang tumatanda ang taon, padagdag ng padagdag, mas lalong nag-i-increase ang evil. Magugulat nga tayo, the more sana na high technology na ang civilization ng mundo, dapat marami ng naayos ang tao para mabago siya. Pero, the more na nagiging high-tech ang technology at civilization, is the more nagiging complicated ang buhay ng tao at lalong umiiksi at nag-i-increase ang evil o ang kasamaan. Saan daw nanggagaling yan? Sabi dyan sa Genesis 6:5 is human heart, sa puso ng tao. So, alamin muna natin yung kahulugan ng meaning ng heart. The word heart. Sa salitang Grego, ang salitang heart ay kahulugan niyan ay kardia. 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 Kardia, ang ibig sabihin niyan is yung mind, character, yung inner self or will, yung center ng buhay mo. Diyan ang galing po yung salitang cardiology. Cardiology. O salitang cardio. Kasi yung cardiology, yan po ay pag-aaral tungkol sa puso. Yung cardio, pag ikaw ay nag-exercise, pag ini-exercise mo yung puso mo, nag-exercise ka, and that is the word cardio. Kaya, dalawang salita, cardiology at saka cardio. We generally, lahat tayo ay ang tingin natin sa puso, no?
according to science or according to our perspective is, ang puso is a complex organ. Complex organ of the body. Kung wala ito, hindi tayo mabubuhay. Mawalan ka ng paa, maputulan ka ng kamay dahil diabetic ka. Pero kapag yung puso na huminto, tumigil, wala na, tapos na lahat, goodbye na. Pero hanggat andyan yung puso, tumitibok siya, tumatakbo siya, nagbibit siya ng normal, kahit may mga depekto ka sa parts ng katawan mo, mabubuhay pa rin because it is the center of life. The heart is the control, sabi ng the control center of man's life. Yung pinaka-sentro ng buhay natin na nagko-control the mind, the will, the thoughts. Pagkatapos, a-action tayo, kikilos, gagawa tayo, magdi-decide tayo, tapos gagawin natin, decision natin, ang may control lahat yung puso. Although kasama ang isip, pero ang pinaka-pinali na magsasabi para gawin mo na, puso muna. O, di ba? Merong kanta, hayaan natin ng puso ang magpasya. Anong kanta yun? Narinig ko lang yun. Pero may naalala kayo siguro doon sa kanta yun. So, it is the control of center of our man's life. The heart it involves, sabi ng Proverbs 27, verse 19, as a face is reflect in water, so the heart reflects the real person. Diba? Nakakapanalamig tayo sa tubig, nakikita natin yung mukha natin, nagre-reflect dahil sa tubig. Ganon din naman, ang puso ng tao nagre-reflect ng kanyang tunay na pagkatao. So para makilala ka, dun sa puso ibabase. Because kung ano ang kondisyon ng iyong puso, kung ano ang takbo, kung ano ang attitude, character ng iyong puso, it reflects who you are. The complete reflection of who we are. Heart. Puso talaga ang magsasabi. Ewan ko, kung naniniwala kayo, hindi daw nagsisinungaling ang puso. Huh? Maybe. Hindi nagsisinungaling yan. Kasi, heart is you. You is your heart. Parang ganyan. Ang isip natin, pwedeng magbalik-baliktad, pwedeng itwist, pwede mong i-cover, pwede mong hindi malalaman yung motibo mo, yung nasa isip mo kung anong motibo mo. Pero yung kapag puso na ang nakikita na sa'yo, sa puso mo, then it's our real person na po yan. The heart is our true test or true tunay nating sarili. The heart is a part of our how we feel, kung paano tayo makadama, magkaroon ng gusto, mag-grieves, o mamigati, malungkot, o yung puso natin. The heart is the imagination. Yung doon po tayo nagkakaroon ng nag-i-imagine din po tayo with our mind, katulong ang ating isipan. Yun po ang pinapakita dyan. The heart is the place where we exercise our freedom. Diba? Doon mo rin yan, sa puso mo rin yan, paano mo gagawin ang iyong kalayaan, paano ka magpapasya, paano ka pipili, paano ka mag-aasawa. Puso rin ang nagpapasya, di ba? Susundin mo, di ba? Imagine, ang naniligaw sa iyo, ang yaman-yaman, ang daming pera, ang gwapo-gwapo, ba't di mo sinagot? Ba't yung pinili mo yung di gwapo, hindi mo hindi kasi isip ang nag-decide puso Meron naman isip lang ang ginagamit, pero the real na nagkagaling sa ating pasya, na totoo, sa puso. Pero kung galing lang sa isip mo, dahil pinakasalan mo siya, dahil sa isip mo, mayaman siya, mapera siya, hindi po yung tunay na pag-ibig. Kasi ang tunay ay galing mismo sa pasya ng iyong puso. So, dyan din sa puso natin, na kung saan ay
kung gusto nating makita at matagpuan, makilala ang Diyos, nasa puso din natin kung gusto nating umiwas at ayawan ng Diyos. Puso rin ang magpapasya eh. If you want to meet God, if you want to receive Him, or if you do not want, hindi mo gusto siya tanggapin at papasukin sa buhay mo. Sa biblical na termino ng definition ng heart, it includes, it covers more than the scientific definition of the heart today. Yung mga unang binigkas ko ay nagpapakita yun ng mga definition ng puso sa panahon natin ngayon. But in the Bible, kung ililipat natin sa Bible, the view of the heart in relation to the human body is pareho rin naman doon sa in-explain ko kanina. Pero, mas higit pa ang kahulugan sa Biblia ng kapahulugan ng mga tao tungkol sa puso. Kung titingnan natin sa Bible heart is the seat of the will and conscience. Diyan nakaluklok, diyan nakaupo ang iyong kalooban at ang iyong konsensya. Sa puso yan nananahan, tumitira. Sabi ko rin kanina, it was the center of life. Life itself. Saan dyan nakasenter? Una, the heart is the center of life itself for moral. Yung mabuting asal. Yung kabaitan. Ang tawag doon moral. The heart is to be the place of your will, your character, attitude. Hindi lang yon. Doon din sa puso natin yung spiritual. It was the center of life itself for spiritual. The heart is to be the place of your belief. Pag ikaw ay, kaya nga merong mga taong kahit mali yung kanilang paniniwala at itinuturo mo yung tamang paniniwala, hindi nila matanggap. Bakit? Kasi yun ang nasa puso nila eh. Maliban na lang i-give up nila yun, bitawan nila ng kanilang puso at tanggapin yung totoo at tama. It is the seat of our spiritual, ng ating belief. Siyempre, yung pati kasama din yung ating intellectual. Pag-iisip. Kung paano tayo mag-isip, that's part of a person. The heart will be the place of our thoughts. Nandiyan dyan, nakaimbak lahat yan mga kapatid. Sabi ni Mateo chapter 15 verse 18 to 20, but the things that come out of a person's mouth come from the heart. Mga kapatid, at ito ay hindi lang logic ito po ay merong realidad. Come from the heart and this defile him. At ito ang nagpaparumi sa kanya. Verse 19, inulit ni Jesus, for out of the heart come evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false testimony, slander. Imagine nyo ito mga binanggit ni Jesus. Saan daw galing? Sa puso. Kaya kung ang tao ay pumapatay, nangangalunya, nagkakaroon ng sexual immorality, pagnanakaw, false testimony, maling pagtitistigo, o slander, paninira, mga kapatid, lahat yun galing daw lumalabas mula sa kanyang puso. Tama ang Panginoon, yes. Verse 20, these are what defile person, but eating with unwashed hands does not defile them. Kasi itong sinabi dito ni Jesus, may mga lumapit sa kanya ng mga Pariseo. Bakit yung mga alagad mo, pag kumakain, hindi naghuhugas ng kamay? Kanilang customary, pag kumakain sila, dapat maghugas ng kamay. Ibig sabihin, sila po ay masunurin sa kanilang mga batas, sa kanilang mga kautusan. At tama naman talaga, dapat maghugas tayo ng kamay. Pero hindi sinasabi ni Jesus na huwag maghugas ng kamay. Ang pinapakita ni Jesus is, hindi po yung pagkain ang nagpaparumi sa atin, kundi yung lumalabas sa puso natin. Kasi yung pagkain, ida-digest mo lang yan, depende kung mabilis yung metabolism mo, tapos mamayang hapon,
Di-discharge mo na siya. Oh, di ba? Hindi dudumi. Ang ibig sabihin, yung mga binanggit dito ni Jesus, yun ay galing sa puso ng tao. Hindi ginagawa ito, mga binanggit na ito sa Matthew 18, ba't nawala? Hindi binanggit ito ni Jesus dahil ito'y sinasadya lang natin at galing sa isip natin. No, it is the heart who decides if you are gagawa ka ng mabuti o tama o magiging mabuti kang tao o magiging masama ka. Puso talaga. Amen? Now, sabi ng Luke 6:45, a good man, sabi ganon, a good man brings good things out of the good stored up in his heart. Ang mabuting tao ay magdadala rin siya ng mga mabubuting bagay na nakatimbak mula sa kanyang puso. And an evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart. For the mouth speaks what the heart is full of. Tama. Pag meron kang isang basong tubig at pagkatapos yung basong tubig ay itinaob mo, ano lalabas? Uy, layo na nang iniisip nyo, siyempre tubig pa rin. Kung ang isang baso, ang laman ay toyo, pag tinaob mo, ang lalabas, toyo rin. Pag naging suka yun, nagmamagic ka na nun. Ang ibig ko sabihin, kung ano ang laman, yun ang lalabas. Yun ang, hindi pwedeng hindi yun ang lalabas. And that is reality sa buhay natin. Kaya kapag ang laman ng puso ay yung mga binanggit ni Jesus dito sa Matthew 8, 15, 18 to 20, ano po yan? Yan. For out of the heart come evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false testimony, slander. And then, ganon din ang mangyayari, sabi ng Luke chapter 6, verse 45. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Now, what did Jesus mean by blessed are the pure in heart? Ano ba ang gustong sabihin, kahulugan ni Jesus, nang sinabi niyang, mapalad ang may malinis na puso. Blessed are the pure in heart. Ano bang ibig niya sabihin dyan? Alamin natin, palawakin natin. Una, ang ibig niya sabihin dyan, una is, a pure heart has a clear conscience. Ang mayroong malinis na puso, ay ibig sabihin nun, may malinis na konsensya. Hindi sinabi ng Panginoon, hindi niya sinabi na blessed are those that have a healthy organ. Hindi niya sinabi mapalad ang merong rate ng, ano ba ang normal rate ng beat ng heart? 60 per... Hindi niya sinabing mapalad ang merong malinis na organ. Yung nagpapump sa blood through the veins, yung normal na daloy ng dugo. Hindi sinabi ni Jesus na mapalad ang mayroong blood pressure na 110/80. Hindi ganun eh. Tama, di ba? Normal is 110/80. Hindi niya sinabing mapalad ang mayroong magandang heartbeat. Instead, he said, Jesus, pure heart. Kaya kita ninyo, hindi nyo ang meaning ni Jesus, hindi yung sa tinatawag na pag-check up sa atin para malaman kung, di ba, pa-ECG, maraming paraan para ma-testing o yung yung pang BP, pang blood pressure natin. Maraming paraan para malaman ang kondisyon ng iyong puso. Ang meaning ni Jesus, hindi doon sa pamamagitan ng meron kang maayos at malulusog na puso. Ang gusto niyang sabihin, a pure heart has a clear conscience. Yun ang gusto niyang sabihin. Ang ginagamit ni Jesus dito, he was using it as a metaphor describe
naglalagay siya ng comparison. Pagtutulad, to describe the emotion, i-describe niya yung emotion, yung feelings, yung attitudes and motives, tsaka yung thoughts towards others. Yun ang gustong sabihin ni Jesus. Hindi yung puso na tumitibok physically kung normal, kundi yung iyong emotion and feelings. Halimbawa, kung masama ang iyong iniisip, yung nararamdaman mo, mga kapatid, siguradong sasama rin ang gagawin mo. The attitudes, tinanin niyo po, tayo, we have different attitude na meron tayo kahit nasa Panginoon na tayo. Attitudes and motives must go together. Kasi kung ano yung attitude mo, ay kumakabit yan yung motibo mo. Pag may motibo ka, susunod naman yung attitude mo. Depende kung ano yung motibo mo. Sumusunod yung dalawang yan eh. Di lalo na yung thoughts towards others. Halimbawa, pag sinabi ni Jesus, blessed are those are the pure in heart. Ang gusto niyang sabihin, mapalad yung mga tao na yung iniisip nila ay mabuti para sa iba. Pag nag-iisip ka ng ikasasama, ikasisira ng iba, that is your heart. Nga ang sabi ni Jesus, mapalad ang may malinis na puso. Ang alin yun? Yung thoughts toward others, good thoughts. Goodwill toward others, ang ibig niyang sabihin. Yung salita naman dito na sinasabing pure. The Greek word for pure is kataros. Kataros. Yung isa is kardia. Yung puso means kardia. Ang pure o malinis o dalisay is kataros. Kataros means free from dirt. Free from dirt. Or unsoiled. Walang dungis. Walang dungis. Walang bahid na dumi. It also used to imply the no impurities, such pure water or pure gold. Yung gold, para mapatunayan na gold, iaano yan ng mga, ano ba yun sa pawn shop? Sila yung nagtutubog, ano ba? May terminology yan. Ano ba terminology niya? Para yung ginto, para matesting nila yung isasanla mo ay tunay na ginto. Meron siya. Nakalimutan. Hindi kasi ako mahilig magsanla eh. So, ganun din parang yung iniinom natin na mga binibili nating mga tubig, di ba? Dumadaan yan sa mga purification stages. Yung mga purifier. Para ganyan ang ibig sabihin ng salitang kataros. We get our word kataros, katarisis. Ang ibig po sabihin yan is katumbas ng parang pinupurging, pinipilter, sinasala para maging malinis. Kataros also means genuine as opposed to false. Yan ang ibig sabihin ng kataros. Now, it means yung nilinis, hinugasan, pinurify. Yan po ang ibig sabihin niyan, na-refine. Yan ang katumbas ng salitang kataros, mga kapatid. Now, yun ang una is, ano yung una, mga kapatid, na binanggit natin kanina? A pure heart has, meaning it has a clear conscience. When Jesus said, mapalad ang may malinis na puso, ang gusto niyang sabihin, hindi yung puso na normal ang heartbeat, kundi may malinis na konsensya. Aanihin mo naman, ang ganda-ganda, normal ang BP mo, normal ang heartbeat mo, pero naman yung attitude, character mo, hindi naman normal. Ewan ko sa inyo. What did Jesus mean by blessed are the pure in heart? Pangalawa is, a pure heart is undivided heart.
Pag sinabi ni Jesus na mapalad ang may malinis na puso, ang gusto niyang sabihin, yung puso na hindi nahahati. Ang kabaliktaran ng undivided is, kung ang puso mo ay hindi nahahati, ibig sabihin, tapat ka. Di ba? Sabi ng kanta, sana dalawa ang puso ko, hindi na sana kung sino sa inyo. Di ba? Ano ibig sabihin nun? Undivided ang kanyang puso. A pure heart is undivided heart. Hindi nahahati. Nakapix. Ang ibig sabihin niyan, tapat. Psalms 86 verse 11, teach me your way, Lord, that I may rely on your faithfulness. Turuan mo po ako, Panginoon, ng inyong mga pamamaraan, ng inyong daan, upang ako'y magtiwala sa inyong katapatan. Give me an undivided heart that I may fear your name. Bigyan mo ako ng undivided heart. Ibig sabihin, pusong hindi nahahati o hindi nagtataksil. Ang ibig sabihin nun. Now, the basic idea for that is integrity. Pag sinabing undivided heart, integrity. Ang integrity ay mga related words ng faithful, sincere, etc., loyal. Ang integrity kasi, pag sinabing integrity, may nakakita sa wala, ginagawa mo pa rin ang tama. Amen. Yan ang ibig sabihin ng integrity. Kahit saan ka ilagay, kahit saan ka dalhin, hindi ka nagbabago. Yun ka, yun ka. Hindi yung, ang integrity, ang kabaliktaran yan ng integrity, ay yung disloyal ka, hindi ka mapapagkatiwalaan. Pag sinabing integrity, kahit anong panahon, sa oras ng hirap, sa oras ng biyaya at pagpapala, yun ka, hindi ka nagbabago. Meron kang integridad. Kaya iba po yan sa pagiging tapat lang. Or singleness of heart. Pag sinabi kong singleness of heart and undivided means singleness of heart. Yung puso mo ay walang ibang kinikilingan. Walang ibang pinipili. Hindi ka basta-basta nadadrag out, nakakalagkad, at natatangay. Meron kang focus. Yun ang ibig sabihin nun. Or opposed to duplicity. Pag sinabing opposed to duplicity, yung hindi ka nagpapadaya. Hindi ka sumasama para madaya. Yun ang ibig sabihin ng undivided heart. Amen ba, mga kapatid? Yes. Now, hindi lang yon. Undivided heart is a passion for purity. Pag meron kang undivided heart, meron kang passion for purity. Hindi pwedeng undivided ka tapos wala kang pagnanais o apoy o pagnanasa, pagpapakasakit para maging mabuti o maging malinis. Hindi lang yon. Undivided heart is one who has been cleansed in his character. Ang isang taong undivided heart, may singleness of heart and focus, mga kapatid, at hindi nagpapadaya, yun po yung taong nalinis ang kanyang karakter, ugali. If you have an undivided heart, ang ibig sabihin nun, you have a good character. Diba? Hindi ka basta-basta natatangay. Hindi ka basta-basta umaayon. Hindi ka basta-basta nai-impluwensyahan because you are undivided. Amen? Yun pong ibig sabihin nun. Not only that is what he looks like in private is the way he is in private. Ang isang kabaliktaran ng undivided heart is hypocrisy. Ang ganda-ganda mo sa harapan. Pero pag wala ka na sa harapan, nasa dudong ka na, nakatago ka na. Ang sama-sama na. Diba?
nagpapa-good vibes, nagpapa-cute. Ang undivided heart, kung ano siya sa labas ng buhay niya, ganon din siya sa loob. Walang maskara. Hindi yan parang mga artista. Hinahangaan mo sa pelikula, sa screen, sa movie, pero sa personal, iba. Ang ganda ng mga pinoportrait nila sa movie, pero hindi naman talaga yun ang nangyayari sa buhay nila. Kasi nga arte lang, arte. Pag sinabing arte, hindi totoo. Kaya di ba pag nagtutuksukan tayo, ikaw naman napaka-arte mo. O di ba? Ibig sabihin hindi yun siya dapat galon kasi umaarte lang. The way you look in public is the way you look in private. Parang ganun po ang ibig sabihin yan. Just like Jesus said, Matthew 6:24, sabi ni Jesus, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Napansin niyo po ang ibig sabihin ni Jesus dito? Mamili ka lang ng isa. Hindi pwedeng pagsasamahin mo lahat. Yung kalaban ng Diyos, pagsasamahin mo sa Diyos, hindi pwedeng ganun. Piliin mo lang kung alin. Di ba? Yun po ang ibig sabihin ni Jesus. Now, let me go on. How to have a pure heart according to Jesus. Dalawa ay bibigay ko dito. Ang pagiging malinis na puso, it is not just about avoiding sin or doing good. Hindi lang pag sinabing malinis na puso, umiiwas ka sa kasalanan o tapos gumagawa ka ng mga mabubuting gawa. No, it's about having heart that is fully devoted to God. Sige, hindi ka nga gumagawa ng kasalanan, umiiwas ka magkasala, at pagkatapos kaya ka gumagawa ng mabuti, pero hindi ka naman devoted sa Diyos. Hindi lang dapat na ayaw mo magkasala at kaya ka gumagawa ng mabuti, kundi yung buhay mo ay buong-buong nakaalay sa Diyos. Yun po ang ibig sabihin ni Jesus na mapalad yung may mga devoted, mayroong devotion sa Diyos. Una yan is, how to have a pure heart according to Jesus? Guard or choose what enters your heart above all else. Bantayan mo at pumili ka kung ano yung mga papapasukin mo lang sa puso mo. Buhay pa ba kayo dyan? Amen. Yes. Sabi ng Proverbs 4, verse 23, guard your heart above all else. Bantayan mo ang puso mo higit sa lahat, for it determines the course of your life. Saan daw nagkakaalaman kung saan tatakbo, ano magiging resulta ng buhay mo? Depende yon sa pinapasok mo. Pag nagpapasok ka sa puso mo ng corruption, alam mo na kung saan tatakbo ang buhay mo. Maaaring mag-i-enjoy ka sa umpisa, sa una, pero bandang huli, aanihin mo na lahat ng distraction, ng corruption, mga kapatid. Naalala niyo yung parables ng maghasik at saka ng binhi na inihasik sa mga daan? Meron doon yung daan na lupa na matigas, lupa na mabato, tapos lupa na madamo, lupa na mabuti. Yung inihasik niya ng maghahasik sa Matthew chapter 13 ito, nang inasik niya sa tabi ng daan ay hindi tumubo kasi matigas ang lupa. Dahil hindi tumubo, matigas ang lupa, namatay ang binhi. Anong ibig sabihin ni Jesus ng mga lupa na yon? Yung kinds of soil, ang gustong sabihin ni Jesus doon, meron din kinds of heart. Meron tinatawag na matigas na lupa or tinatawag na stony heart or hard soil. Bakit hindi tumubo yung binhi na hinasik ng farmers? Kasi nga, laging dinadaanan, di ba sa palayan, meron tinatawag na pilapil. Alam niyo ba yung pilapil? Amen. Hindi yung artistang si, Pilar Pilapil, Pilapil, ibig sabihin, yung laging dinadaanan. Pag meron kayong mga plot ng mga taniman, meron tinatawag dyan sa gitna na dinadaanan. Sa kakadaan-daan dyan, tumitigas. Sa kakaapak-apak, tumitigas. Ang ibig sabihin,
Kung sino yung pinapapasok mo, pinapaapak mo sa puso mo para tumigas, yun. Depende kung sino ang pinapayagan mong umapak sa puso mo, pumasok sa puso mo. Guard or choose what enters your heart above all else, sabi ng Proverbs 4. Binabantayan yan at pinipili. Karapatan mo yan eh. Huwag kang magpa-impluensya, huwag kang magpa-biktima. Nasa sa'yo yan eh. Kung ano yung pinapapasok mo sa buhay mo, sa puso mo, it determines the course of your life. Ang tanong, bakit ba ako nagkaganito? Depende kung ano pinapasok mo. Pag pinapasok mo mga chismosa sa buhay mo, gugulo buhay mo. Diba? Pag maraming nakakaalam, maraming mangingialam. Bakit? Pinapasok mo yung mga lahat na lang, sinabi mo, kwento mo, kahit pa paano magtira ka naman ng konting sikreto sa buhay mo. Bakit? Kasi nga, pag wala ka ng sikreto o privacy sa buhay mo, masisira buhay mo. Di ba? Ngayon, kung wala ka ng, ayaw mo ng privacy, mag-artista ka. At least may pakinabang. Amen? Now, why? Why we guard and choose what enters into our hearts above all else? Bakit? Sabi niyang, because the heart is deceitful, deceitful, wicked above all things. Sabi ng Jeremiah 17, verse 9 to 10. The human heart is the most deceitful of all things. Ang puso daw ng tao, ang pinakamandaraya sa lahat. Siguro taga Macau ito, kasi maraming kasino dito. And the desperately wicked. Deceitful of all things, tapos desperately wicked. Who really knows how bad it is? Sino ba nakakaalam, nakakakilala, nakakaunawa sa puso? Verse 10, but I, the Lord, search all hearts. Sino daw? Ang Diyos ang nakaka-detect, nakakaunawa, nakakakilala. Ng alin? Ng may mga taong deceitful and desperately wicked na puso. I, the Lord, search all hearts, and examine secret motives. I give all people their due rewards according to what their actions deserves. Kaya pala ang Diyos, tinan ninyo, hindi man natin makilala, madetect, malaman ang pangloob na karakter, katayuan, kalagayan ng kanyang puso. Kung gagawa siya ng marumi at masama sa iyo, sabi ng Diyos, ako ang Diyos na alin? Na magbibigay ng rewards ayon sa kanyang ginawa o ayon sa kanyang buhay na sa kanyang pamumuhay. Ang problem, mga kapatid, is hindi yung sa mundo. Sabi daw nila, kaya daw sumasama ang tao dahil sa paligid niya sa mundo. The problem is not in the world around us, but the problem, rather, the world within us. Hindi naman problema kung ano yung nasa labas, kaya ka sumama, kaya ka na-impluensyahan, kaya ka nasira dahil maraming temptation. Hindi. Ang problema ay yung nasa loob ng puso mo. Kasi once na nakapasok na yan, at tinanim mo na yan sa puso mo, then, ano na mangyayari? Doon na, masisira na ang buhay mo. Kaya, bantayan, guard, and choose what enters your heart above all else. Piliin mo ang papapasukin mo, bantayan mo. Kapag alam mong masama, alam mong hindi mabuti, stop, hanggang dyan na lang. Do not accommodate, do not entertain. Bakit? Wala akong malakas sa puso. Ang pinakamaganda dyan, umiwas ka. Sa tuwing hinahatak ka na, kinukumbinsi ka na dahil alam mong mali, lumayo ka na, tumakbo ka na. Huwag mo nang pansinin. Dahil the more napapansinin mo, the more nakakausapin mo dahil alam mong hindi tama at mabuti, the more na mamagnet ka, ma-attract ka hanggang sa ma-hook ka na at magkasala ka. Ganyan ang mundo. The problem is not
the world around us, but the problem is the world inside us. Sa loob ng puso natin pag nakakapasok ang mga ito, mga kapatid. Naalala niyo po ba, the heart is the center of who we are, mga kapatid. Luke 6:45, binalikan ko yung Luke 6:45. A good man brings good things out of the good stored up in his heart. And an evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart. For the mouth speaks what the heart is full of. So, because what flows into our hearts will lead us to make the decision. Kung ano yung pinapasok mo at inilagay mo sa iyong puso, dadalhin ka na ngayon yun para magdesisyon. It's not the mind who decide. Yung mind lang ang kumikilala at umaalam at pagkatapos niyang malaman at makilala, sasabihin na ng puso. Sasabihin ng mind sa kanyang puso. Ano decision mo? Ano? Bawi, laban? Bawi. Parang gano'n ang ibig sabihin nun. It will lead us to make the decision. It will result in your life, good or bad. Doon yung nakasalalay, mga kapatid. Kaya, be careful. Lagi yung, etong ginawa kong step na ito is Proverbs 4:23. And this is practical but biblical. Sino pong nakakakilala niyan? Konting trivia, palagay ko magaling kayo dyan. Oo, Great Wall of China. Isa yan sa tinuring noon na wonders, one of the wonders of the world. In ancient, pinakamatanda po yan na matanda na structure. Yung mga tao na nung panahon nang nagtayo niyan sila ng mga tao, ang gusto nila is kaya nila itinayo yan para ingatan nila at idepende nila ang kanilang buhay, ang kanilang bansa sa mga barbaric groups, bands doon sa north, parte ng north ng China. Kaya nagtayo sila ng Great Wall of China. Ito ay napakataas at napakalapad. Pwedeng dalawang almost, yung maliliit siguro na sa sasakyan, dalawang kasya, pwedeng magkasya. O dalawang chariots, pwedeng magkasya, mga kapatid. At ito ay gawa sa bricks, mga bricks. At ito po ay napaka-secure at napakatatag. Ang daming lindol na dumating pero andiyan pa rin ang Great Wall of China. Ang China ay na-invade po sila, na pasok po sila 3 beses. Pero yung Great Wall is hindi po siya nasira, pero napasok po sila. Ang pumasok sa kanila, mga kapatid, ay hindi sinira yung Great Wall o pinabagsak, mga kapatid. Kung paano nakapasok, ang enemy nila, nakapasok sa Great Wall of China, ang ginawa ng kanilang enemy ay binayaran yung mga gatekeeper. Nagkaroon ng mga suhol. Nakumbinsi, naakit, natangay, napaniwala nila yung mga bantay ng mga sundalo. Kaya, anong nangyari? Napasok sila ng barbaric from the north nang hindi nasira, nagiba ang wall. Pwede sa buhay natin. Maaring tingnan ka sa labas, okay ka pa, maganda ka pa, ayos ka pa, pero sa loob, binubukbok ka na. Bakit? Sabi nga ng unang step natin, di ba? Guard and choose. Bantayan mo at pumili ka ng mga papapasukin mo sa puso mo. Tayo magde-decide din. Hindi lahat ng bagay ng lumalapit sa atin, naririnig natin, hindi po lahat ng bagay ay tanggap lang tayo ng tanggap. Hindi, dapat maging sensitibo tayo. Kasi, bakit? Kasi, it will lead to your decision, it will show, it will
leads you kung ano magiging resulta ng buhay mo, good or bad. Pangalawa, and the last, understand how follow the standard of God. Pangalawa is how to have a pure heart according to Jesus. Understand and follow the standard of God. Unawain at sundin mo ang pamantayan ng Diyos. Sabi ng 1 Samuel 16:7, nang ang Diyos ay pipili ng bagong hari kapalit ng ni Haring Saul, unang hari ng Israel, pumunta siya doon sa tahanan ni Jesse. Si Jesse ay tatay ni David. Nang sinabi ni Prophet Samuel ang kanyang pakay, pinalabas ang kanyang mga kapatid. Matatangkad, matipuno. Karami ang iba doon, ang tatlo yata doon ay, 7 yata sila pag 7 si David. Ang tatlo yata ay mga sundalo ng Israel. Now, sabing ganon, pinapunta ng Diyos si Prophet Samuel para pumili ng bagong hari, kapalit ng unang hari ni Haring Saul. Pagdating niya doon, pinalin niya na yung mga anak ni Jesse, wala doon si Samuel. Sabi ng verse 7 ng 1 Samuel 16, but the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height. Meron kasing mga matipuno tapos matatangkad, for I have rejected him. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Tingnan niyo pamantayan ng Diyos. Mga kapatid ni David, karamihan doon, sundalo, matitipuno, matatangkad, at si David yung pinakabunso. Probably, nung si David ay pinili maging hari, he was at the age of probably 16 or 17. A teenager. Then, sabi ang story dyan sa chapter 16 na yan, sabi niya ni Samuel, Panginoon, ito na ba? Hindi yan. Panginoon, ito ba? Hindi yan. Panginoon, ito na ba? Hindi yan. Nang sinabi ng propeta, meron ka pa bang anak? Maliban dito? Sabi niya, meron. Nasaan? Andun, sa bukid, nagpapakain ng mga tupa. Shepherd boy siya. Pwede mo bang pakitawag siya? Di pinatawag sa mga katulong. Pagdating ni David, gusgusin, amoy tupa. Oh. Tapos sabi ng Diyos, iyan ang pahiran mo ng langis at gawin mong hari. Nakita ninyo? Tayong mga tao, pag babasihan natin yung ating pamimili, yung ating pagpili, magkakaroon tayo, gagamitin natin ang human standard. Yung ating criteria, yung measurement natin. Ang Diyos, hindi ganun ang kanyang standard, ng katulad natin. Kaya understand and follow the standard of God. Medyo medyo abstract ito pag sinabi nating standard of God. Para maunawaan natin, ang pinakasimple, the standard of God is what is pleasing to God is also, it is His standard. Yun ay kanyang standard. Pag ano ang tama at kalugod-lugod sa Panginoon, yun ang kanyang standard. Parang gano'n po, hindi po natin may enumerate yan at may specify kasi napaka-abstract yan. Now, we cannot be pure if we follow worldly standard. Hindi tayo pwedeng maging malinis at maganda ang puso at pleasing sa Diyos kung susundin natin ang standard ng mundo. Ang ibig sabihin ng standard ng mundo is masama, pangit. Iba ang basehan. Tingnan ninyo, ano ba ang mga corrupt na agency ng ating bansa? LTO. Ano ba? PhilHealth. Baka mamaya sukurin tayo rito. Diba? Custom. Ang kita nyo, number 1. Meron pa itong naka-level. May level pa, number 1. Tignan ninyo, diba? Now, sa buhay natin bilang mga Kristiyano, yung lakad ba natin sa pagsunod natin sa Diyos, gagawin din natin yung ganung standard? O pipili ka ng yung godly standard? Pag pinili mo ang godly standard, mahihirapan ka. Kaya sa sobrang hirap, pag hindi kinakaya ng tao, bumibigay, umaayon na sa worldly standard. Babaliin nila ang kanilang faith, ang kanilang principle. Kikiling sila ngayon doon kasi
hindi nila kaya hirap. Kapag kumiling ka dahil hindi mo kaya ng standard ng Diyos, magiging divided ka na nun. Amen? Tama ba? Now, godly standard is what is pleasing to the Lord. That is godly. Amen? Brothers and sisters, pure in heart is God's standard of living. Now, impurity is everywhere eh. Ang karumihan ay kahit saan. It is in the very air we breathe. Tingnan ninyo, yung mga nilalanghap nating hangin, hindi na yan fresh, hindi na yan sariwa. Ang dami na niyang mga nakahalo ng mga harmful substance o particles. Ewan ko lang kung gaano kayo kaselan. Meron talaga mga taong allergy. Yung pag nakaihip lang ng hangin, hindi magandang hangin, hindi nagaganda yung kanilang paghinga. Merong sisipunin, merong magkakaubo. Bakit? Impurity is everywhere, is in the air. Hindi lang yan, it is in television. Oh, tingnan ninyo, bakit ang mga kabataan ngayon, mga new generation ngayon, iba ang mga karakter at pag-uugali. Samantala nung panahon nila lolo at lola, wala pa tayong mga nung bata ako, wala kaming television, nakikinood lang ako sa kapitbahay namin may television. Nakikinood lang ako. Hirap, pero ngayon, walang bahay ngayon na walang television, pero tingnan nyo naman po ang impluensya ng television. Kasama ng mga sinihan at kasama na itong mga cellphone natin. Not only that is overheard. Impurities is overheard in our conversation. Maririnig nyo sa mga pag-uusap-usap, di ba? Nagkakaroon ng mga impurities. Watch out din tayo kung minsan ang impurities nandiyan din sa mga conversation, mga kapatid. Lalo-lalo na sa ating action. So, ano ibig sabihin yan, mga kapatid? Let us follow God's standard. The blessing when we have a pure heart, sabi ng blessing dyan sa Mateo chapter 5 verse 8, blessed are the pure in heart, for they will see God. Una, what Jesus meant by the will, they will see God. God will give them spiritual sight to see Him at work in us. Pag sinabing they will see God, hindi na nangahulugan, kitang-kita mo ang Diyos dahil walang pwedeng makakita sa Diyos. Ang ibig sabihin nun, bibigyan ka ng Diyos ng spiritual sight to see Him. Pag sinabing ang Diyos ay nadarama ko, pag nadarama mo ang Diyos, para mo na rin siyang nakikita. Yun ang ibig sabihin nun. Kasi, nadarama mo siya, pero nauunawaan mo siya, nakikilala mo siya. God is impersonal. He is not impersonal God. He is a personal. Ibig sabihin, ang Diyos minsan pinapakilala niya ang kanyang sarili, hindi dahil in person, pinapakilala niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagpaparamdam niya at paggawa niya sa iyo ng Di ba, kaya nga tayo minsan nagpapatotoo eh. Ang Diyos, iniligtas niya ako, ganito na dapat. Bakit? Anong ibig sabihin nun? Naranasan niya ang Diyos. Nauunawaan niya, meron siyang spiritual insight o pananaw, paningin sa Diyos na gumagawa ang Diyos sa buhay niya. Sa iba, sa ibang mga tao na hindi kilala at walang pananampalataya sa Diyos, hindi nila ito maunawaan, hindi nila ito nakikita. To see is it does not mean seeing personally, but to see it means you understand. Yun ang ibig sabihin nun. You understand spiritually. Yun po ang ibig sabihin nun, mga kapatid. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Pangalawa, we will be with God in His kingdom. Sabi ng 1 John 3:2-3, anong blessing daw? Anong promise? Pag meron ka malinis na puso, you will be with God in His kingdom. Dear friends, now we are children of God. Mga kaibigan, mga anak, tayo mga anak ng Diyos. And what we will be has not yet been made known. Kung ano ang meron sa atin ngayon, hindi pa natin ito makikita, hindi pa natin ito malalaman. But we know that when Christ appears, pag dumating ang Panginoon, o pag ang Panginoon ay dumating, we shall be like Him. Ano ibig sabihin yan? Ngayon, hindi natin kasama, hindi natin naunawan ano kayo mangyayari pag umalis ako dito sa lupa at narating ko ang Panginoon. Di sabi ni Juan, we
we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Makikita daw natin siya kung sino siya ng mukhaan. And all who this hope in Him purify themselves just as He is pure. Para daw makita mo ang Diyos ng mukhaan, kailangan maglinis ka ng puso mo. Yun ang sinasabi ni Jesus. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Bago tayo tumayo, Jesus said, sabi niya, I tell you the truth. No one can see the kingdom of God unless they are born again. Hindi mo daw makikita ang Diyos sa kanyang kaharian kung hindi ka ipapanganak. Ano ibig sabihin ng born again? Sekta? Grupo? Hindi. Pag sinabing born again, ang ibig sabihin nun, the state of a new man. Hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos sa langit at makikita ang Diyos, makakapiling siya kung hindi ka ipapanganak mo. Kaya mapalad yung mga taong may malinis ang puso. Bakit? Pag alis nila dito sa mundo, kapiling naman nila ang Diyos. Amen. Napaka lungkot at nakakaawa ang mga taong pagpanaw sa mundong ito, hindi makakapiling ang Diyos, mapupunta sila sa impyerno. Bakit? Kasi hindi nila nilinis ang kanilang kalooban, ang kanilang puso. Amen? Amen. May blessing. Believe me, there is a blessing when we have pure heart. Sabi ng Bible yan, they will be with God. And they will be, nagkakaroon sila ng spiritual sight to know God and to understand His works, yung kanyang ginagawa. Kaya, ba't natin na-enjoy ang buhay natin sa kabila ng mga trials and sufferings? Alam niyo ba kung bakit? Kasi nauunawaan natin yung ginagawa ng Diyos. Amen? Tumayo tayong lahat. Let us all stand. Panginoong Diyos, salamat po ng marami sa inyo sa konting pangunawa, understanding na binigay niyo sa amin kung ano po ang nasa loob ng salitang pure heart. Pure in heart. Salamat, Panginoon. Binigyan niyo po kami ng encouragement. Lord, sa lahat po ng aming lakad, sa lahat po ng aming pamumuhay, pakikibaka sa mundong ito. Turuan niyo po kami, magkaroon kami ng discernment, understanding. Turuan niyo po kami kung paano kami mag-ingat at magbantay ng lahat ng gusto namin papasukin sa aming puso. Dahil ito ay magdadala, malalaman ito at magdadala ito kung ano ang magiging takbo at resulta ng aming buhay. Help us to guard and to choose kung ano ang pwede namin papasukin. Hindi lang yung Panginoon is turuan niyo po kaming lumakad sa inyong standard. Help us to understand and follow your standard, Panginoon. Pangako ninyo, Panginoon, sa lahat ng lumalapit, nagtitiwala, nagsusuko, at nananangan sa inyong mga salita at sa inyong espiritu. Sinasabi po niyo yan, Panginoon, that we will see God. To see God is to understand Him, to feel Him, and to enjoy His blessing. To see God is to be with God. Salamat, Panginoon, that life in this world is very short at alam namin lahat ng aming pagtitiis, pagsisikap, pagtsatsaga, na lahat ng naranasan namin hindi masasayang dahil sa inyong tahanan. Wala nang pag-iyak, wala nang sakit, wala nang karamdaman, wala nang paghihirap. Ang lahat ay puro kagalakan, kapayapaan. Dahil yan ang dulot ng inyong mga pangako at salita. Pagpalain niyo po lahat ng aming prayers, lahat ng aming dala, lahat ng aming handog, lahat po ng aming itinataas sa inyo. Kayo, Panginoon, ang Diyos na mabuti at tapat sa inyong mga pangako. Pagpalain niyo po kami, Panginoon. Dahil wala pong hadlang sa inyong biyaya at pagpapala kung ang aming puso ay nagiging malinis sa inyong harapan. Hindi namin hangad na maging perpekto, Panginoon. Ang hangad po namin ay maging kaaya-aya sa inyong harapan.
Kaya pagpalain niyo pong lahat ng ito at amin ang inaangkin sa pangalan ni Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Let's give thanks to the Lord.